course, pwede mo i-delegate natin kay Brother Silva. Siya lang mo dahil sa iyo ng bigyan. And glory to our God, sila po si Brother Glenn sa Gifting Ministry. Palagi sila nag-minister sa mga pastors sa Iloilo for how many times? And pasensya, nanalo sila na lalo kay mas bati, ito kita sa 100, more than 140 pastors. Sabi nila, ano nangyari? Ay pagkadaos ng pastors na alis sa Masbate. At ang dito po ang kanilang may bahay. Walang iba, dalawang Maria. Ngayon pa lang alam na meron palang Maria ang kanilang mga pangalan. Maria Estela and Maria Lorisa. Pwede po natin kayo. And salamat kay Lord. It's a blessing to what I know. Lord, ito ako naman. Ang ibig na huwag muna kayo aalis bukas sa Masbate. Naka-schedule na po sila mula sa Masaka going back to Manila. And at the same time, babalik sa Wednesday. And salamat sa iyo, salamat po sa inyo na nakapag-adjust kayo sa temperature ng Masbate. Naka-promise na sa 46 yata no, 48. And at the same time, mas matino talaga kamo. Hindi na swerte ko sa Masbate kami. Anak ako yung tutubak na. Wow. Kung makita ko ninyo, ang Benavesta, iba si Bundo lang da. Pakato siya sa San Vicente, San Ramon. Inana corner sa center ng diversion, ada siya si Lolo Lord Papunawa. Pakato sa settlement. And honor ko and privilege makabati kita sa testimony ni Mama Alice. At the same time, ang Jessica's ministry represented by Brother Ed. Salamat, Pastor William. Unang sasabihin ko, nagpapasalamat ako na after so many years when we were young, nagka-college kami. Kapitbahay namin si Pastor, si Pastor William. Ito yung may nakito. Si ang tagay na si mga siso. So, sa Lucero, ito rin interior. So, ato kami. So, si Pastor Roberts sa unang naman. Sa likod kami. Tapos, kapila sa opposite si Pastor William. So, what a privilege. God really appoint time. So, kapasalamat ako na nakilala na ako sa Pastor William at saka nabigyan kami ng opportunity na makapag-iba dito sa Masbate. Kasama ang anak ko kami mga manugang. Bago ko mag-testimony, nagpapasalamat ako kay Pastor Jess sa iyong mensahe today. Kasi parang puso ko, kasi kami mga po sa Australia, ang aming mga ministry, mga bata din. Ikaw kami yung child care na tinutulong, kakanawang hawak, yung ako na nanubay, katabang ko pag may mga child care na pinagmamalas kami ng bata. Nasa child care, 64 ang bata. From 6 weeks to 5 years old, to 6 years old. Hindi naman kasi may panahon ako na child care na naman mga 40, at isa naman sobrang 20. So, nagkabalan ako nila. And kung na-realize na, grabe pala talaga ang Lord ko sa doing this since I arrived in Australia in 1990, nagtrabaho ko as healthcare director sa council. And then, after 10 years, na pinagawa ko yung part of integration magtulog sa mga bata from elementary, but I found it na mahirap. So, balik ako sa childcare, and then naisip ko after 10 years, magpupunta pa kong childcare. So, yun. Year 200, I started doing my childcare. Kaya, na-realize ko talaga ang aking responsibility sa mga bata. Yung mga murag nakakapag-eskwela, nakakapag-aral, nakakapag-trabaho, dahil pinalagaan ng mga bata. We had open our childcare from 6 o'clock in the morning, and then nagsasara ko rin 6 o'clock in the afternoon.
Because nakakita ko sa mga aking pastor. Magandang umaga sa inyo lahat. Napapasama ko si Pastor na nagtataka ako kung mas pati talaga yung clear na mas pati. Ako medyo katalagaan mas pati ko. Kasi kapangasawa ko taga-Kitang Duanes, Pusada. So, nasa lang naman siya, ganyan. So, ano salita ko mixture of Albay, Kitang Duanes, and mas pati. Kapasensya na. So, ayun na daw sa inyo yung tanan. First and foremost, I praise God for His goodness, for keeping me and my family the opportunity to do this medical mission with all your support. I would like to make mention of Pastor William for his kindness in making us use the church as the venue, church in Magda, as the venue for the medical mission. Pastor William, you are a great instrument that God has used to facilitate this medical mission. I am also thankful to the medical team, especially under the leadership of Dr. B.A. Mili. Dr. Mili, thank you for your effort and dedication in rendering, and also your team in rendering the medical mission to the people in the community. Please rest assured that your efforts will never be forgotten. That will, of course, bring tremendous relief to those patients. Special thanks also to the nurses, to the pharmacists, and the volunteers for their great support to this medical mission. For Pastor Joe and his wife for preparing lunch for everyone, thank you very much. And for Sister Tunday, thank you very much for our continuous communication in order to prepare this event. And last but not least, I'm also very grateful to all the pastors for your efforts in looking after the spiritual side aspect of the medical mission. I'm so happy that the Bible is that we both were all given. In closing, according to James 6:13, if you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, especially doing good works, with the humility that comes from wisdom. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Maraming salamat sa inyong kanay. Thank you, it's a blessing. And glory to our God. Let's be with the representatives na Jesuit Ministry, tayong may bahay pa. Magandang umaga po. Ako si Sir Asa. Dati po kami personal mission na binigay ko sa Lord under yung church. Hindi binigay ko ito personal para po sa mga pastor. So, nag-start ko ito year 2014. Then the Lord spoke to us sa akin not to support this isa lang yung pastor. Then ako nung start sa mga po, ito beginning ko. So nag-start lang po kami sa isang mga sa Lord. What is really very today, ay yung kita ko namin sa pag-ilos ko ng Panginoon na ang buhay po is buhay po without purpose. Sinabi ko yun sa Solomon po sa Ecclesiastes. So nung nagkaroon po kami ng purpose, personal mission ko, nakita po, isa lang pa nakita natin. If there's God mission, there's provision. Kasi nung binigay ko sa amin ni Lord ko, paano po namin gagawin yan? Kami po ay mga nagkakaroon lang po kami sa Australia. Pero nakita po namin na every time there's something from the Holy Spirit to do something, yung provision po nag-overflow. Nagtataka po kami bakit po sa mga pastors. Kasi po, ang karamihan po, although no po lahat yun, karamihan po sa community, sa churches, evangelization po, sa mga bata po, noble po sa mga kababaihan po. Pero po, sa pastor po, kung konti po, o pwede sabihin po natin, wala po nag-aalala sa amin. So, ang sa amin po, pinakita po sa amin ni
ibigay niyo yung message na to sa congregation, maintindihan nila. Kasi po, kapag yung pastor po ay inaalagaan po, mas lalo po silang makakakayo, makakapag-share po ng good news po, good news of salvation. So, ito po ang binigay ko sa amin, kaya po yung GC ministry po ang aming mission. Then po, last year, naniniwala po kayo sa divine appointment. Hindi naman po kami talaga kasama dito, pero ako lang po dapat kami po mga anak ni Mami Alice. Then sumama po yung asawa ko, then si Arnold po. Then, alam ko namin na may divine appointment po, namin po namin si Pastor Leah. Ang isa po talagang nakakahambo po, nung in-invite na po kami sa bahay niya. Talagang speechless po, kasi wala po gumagawa na nag-invite ka sa bahay. Ang medical mission po kami ni Pastor, nandun po kami. Pinagyo ko po yan po kami. Opo, totoo po yan. Ano po siya, napakahal po siya sa Pastor, kaya kung po kami noon, binigyan po kayo ng very healthy Pastor po. Then after yun po, nagkakaroon po kami ng connection, nagtataka po kami ng graduate, because during that time, nandun po kami medical mission sa mga pastor sa Iloilo. Yun po yung aming, after yung mas bate, kami na kami ng Iloilo. Then po, nangyari po, yun na pala na, ng connection po, divine appointment. Then, dahil po kay Mami at kay Tita Emma po, nakilala po namin si Dr. Kiki. Then, na-mention po, alam po namin na kinasilat din po si Lord. Speaker po, nakakaroon din po ng part sa mga pastor. So, nakita niyo po yung divine appointment. Pero hindi po may nangyari sa akin sa Iloilo. Nagkaroon po kami ng connection sa mga doctors, sa diagnostics center. Ganun din po ang nangyari parang nag-duplicate. Alam niyo po, pag-ilos po ng Panginoon, yung provision tuloy-tuloy po. So na sa buhay po ni Dr. Ramiro po, na pinupulit po namin ng Panginoon. And then, ito na po, na-birth po yung medical mission po sa mga pastors. And just, natutuwa po kami habang kausap po ng mga pastor. Kasi po, ang Jessica Miss Maria po explain ng aming asawa kung ano po yung purpose. It is all about Jesus. It is all about the works of God. Ito po sa amin ito. Wala po kami tagiting na ipagmamalaki po dito. Kasi lahat naman kung ginagamit namin for the mission is that it is to be. Nung nakakausap na yung mga pastor, ang ganda po ng kanilang countenance. Parang wala po kami nakikita ang lugmok na pastor. It's just like, nagpapakita po yung leadership po ng MPC po ay talaga po pinagpala at nagre-reflect po ito sa mga pastors. So yung kami naman sa mga pastor, lalo na po sa leadership po ni Pastor William. Then, alam ko na, masaya po sila kapag nagkikwento po sila na naglalakad po sila. Pero wala po katiting na pamihinayan bakit po pinasok po nila ang pagiging pastor po. Then, kanina po kumagal na ako kami tawag. It's like a holy joy po. Actually, laughter po. Kasi, syempre, end of the mission, do calculation. Nakita po namin. Grabe po, hindi ko po i-explain. Hindi ko namin ma-explain na parang hindi ko namin alam kasi kung saan nagpunula po. Sobrang po yung blessing ni Lord na parang hindi niya po ginalaw yung blessing na binigyan niya po sa amin. Amen. Good morning. Thank you for the opportunity to share. Salamat po kay Pastor William to allow us to serve the church and the community. Salamat po sa lahat. But I would like to say thanks po sa kay Mami Alice. Ano po, siya po yung ginamit ng Panginoon para po pupunta dito. Meron po siyang passionate heart to serve the people of Masbate. And napaka-persistent niya po na kaya na pumunta dito na hindi po kami kasama. Ipagpupumili niya po talaga. So, bibili po na talagang ginamit po siya ng Lord para po makita po namin yung assign na we need to come here and serve the people of Masbate. And with regards to Jesse Ministry po, we believe that this is the heart of God. Makita niyo po sa Bible na si Jesse po, inutusan niya po yung kanyang anak. Napuntahan po yung mga kapatid sa field na nakikipaglaban po, init at araw para po i-protect po yung community. So, ang heart po ng Panginoon, yun po sa Genesis chapter 7, na si Jacob, inutusan niya yung kanyang anak. Napuntahan po yung kanyang mga kapatid na galing sa kanya sa field para po tingnan yung kanilang welfare.
So, yun po yung nag-work sa heart namin na matingnan ko yung mga those people who is doing the work of God. Nasaktan na tayo po sila at they're really serving God on behalf of the community. So, we just would like to thank everyone po sa support and for allowing us to serve the people of Masbate and the church of Masbate Baptist Church. Thank you. Simula po kanina umaga, nag-start po kami ng worship. Hindi po tumigil yung pagbuha ko. Nanginigil na ako sa asawa ko ng tissue po. Nagyan po ako ng bill po. Kasi po, lahat po na understand ko namin about Baptist Church po. Which is, paniniwala ko namin, nakita ko namin dito, iba po ang pagbukas ng Panginoon. Punta ko ako dito, may diagnosis ko ang tendonitis and bursitis ng doktor ko na dito po ako dito. At sabi ko ni Lord, i-proclaim mo ngayon na pinagalitan ng Panginoon. Kaya, pinagalitan mo ako sa nararamdaman ko. Bago po kami madalis po, si Ketan namin ko po, pare-parehas po ang pain sa balita. Hindi ko namin maintindihan yung bakit po. At this point po, ako nag-worship kami. Now I know, meron palang sikreto para walang mali next year. Alam ba niyo kung anong sikreto? Ay, hindi nyo lang nagkakain. Mamayang kasi, medical missions kayo. And glory to our God, let's pray also. Kayo ating die. You know na rin. Thank you. Mamayang gabi, nawala ko sa akin. Ayaw na ng Ginoo na atin ang family ni Mama Emma. Mama Emma, pwede ba lang dito kayo ang family ko? Please come and we will pray also. Kasama yung mga apo mo at sa mga anak mo. Dito mo ba sila? And sila po ang mga organizers din. Ayaw ng Ginoo. Si ate ang prepare ng mga groceries. May kanta siya para hindi malintaan ng pinakabilong thank you, Brother Harold. And also, Sister Bibi, salamat sa Lord sa buhay niya. Si Sister Bibi ang nag-propose ng mga pastors i-medical certificate ko. Nandito na Sister Bibi sa atin na discount. And atong mga nurse, nandito po ba kayo? Sila Mother pa, yung mga nag-volunteer na ako ng discount, dito pa. And we will pray together. Yeah. Thank you, thank you. And si Sister Inday, parang gano'n parang dala-dala si Sister Inday. Hindi ba i-declare mo? Ano na? Mamaya na daw. Pasaralan, Pastor Ross, may pasaralan sa discount, and we will pray po. And ayaw ng Ginoo, knowing our God. Bless us the Lord. Dito po kayo. And itong week na to, we will pray sa pagbiyahe nila sa bukas and sa Wednesday. Yung mga volunteers po, and we will be coming. Ang iba, ang mga nag-witness dito sa mga community ng Matan, nag-survey, ayaw mo sa Lord. Ang iba, nagkatago tayo ng dito. And salamat kay Lord. By the way, Isa ko pala sa pagpunta ko dito sa Makati, may project sa Bicol. Presidente ko ng Bicol Community League sa Sydney. And mga presidente you are allowed to adapt the school and provide computers or laptop. So, ngayon, I was able to bring 3 laptops. So, ang isa, I'll give it to Masbate Baptist Bible College.
sa Australia, sa Sydney, na kaya So, salamat ako sa inyo. Thank you. Thank you, Mama Alice, and the youngest Lord. Nagagat sila sa mga dalangkat sa eskwelahan. I don't know, sa Mugo yata. Mugo and Vitas birthday. And the youngest Lord kay si Mama Alice is na nagawa ng bakal niya. Tulong yung bakal niya. Ang ininagawa si Mama Emma, ang mga promotor, at si Inday, na ipropose ang Bible